Disaster Risk Reduction Management or DRRM. Hi everyone, I'm Guardian Kakaput and I'm with my colleague Charles John De La Cruz. And now, for the introduction, we are reporting policies of DRRM in the Philippines Law Republic Act 10121 and its implementing rules and regulations. What is the Philippine DRRM Republic Act 10121? Which transformed the Philippines disaster management system from a disaster relief and response towards disaster risk reduction or DRR. It provides a comprehensive all hazards, multi-sectoral, inter-agency and community-based approach to disaster risk management through the formulation of the National Disaster Risk Management Framework. What is a disaster? According to Republic Act 10121, a disaster is a serious disruption of the functioning of a community or a society involving widespread human, material, economic, or environmental and impacts which exceed the ability of the affected community or society to cope using its own resources. Disaster results from the combination of the exposure of the hazard, the conditions of vulnerability that are present, and insufficient capacity or measures that to reduce or cope with the potential negative consequences. Philippine Disaster Risk Profile, situated along the Eurasian and Pacific plates. 300 volcanoes, 22 as active, 27 are potential active, with 3 volcanoes constantly monitored recently, with Mount Mayon, Mount Taal, and Mount Bulusan. Located in the typhoon belt, the Philippines average 18 to 22 typhoons a year, almost half of which is destructive. Vulnerable areas where houses are light structured and not able to withstand the effect of these weather disturbances. It's 289 kms of coastline is exposed to possible storm surge, tsunami, and sea level rise. For continuation, flooding is perennial problem due to unplanned and unregulated developed ventures like housing and other industry like fish pond and mining. Denuded forests due to illegal logging, poor waste management. The effects of El Nino and El Niña can cause inundations, landslide, and drought, which affects food security and energy. The country's vulnerability to natural hazard alone costs the Philippine government an average of 15 billion annually in direct damages, or more than 0.5% of the country's GNP. Information and resources from the government, projects, and Humanitarian Relief Assistance Family Food Bank (FBS), which consists of 6 kilos of rice, 14 cans of sardines, 14 cans of corned beef, and 6 sachets of 3-in-1 coffee or milk. Each pack is good for 2 persons only. Non-food items and FIS. Provision of other essential needs of disaster victims such as mats, blanket, hygiene kits, clothing, and etc. Construction of bunkhouses or temporary shelters. Provision of temporary or traditional shelters for displaced families in the absence of any community facility to temporarily shelter them while awaiting the construction of their damages, shelters, or houses. Other projects. Flood control in Bicol. Hindi natin maiwasan ang corruption, especially sa construction, kaya palaging nagdudusa ang mga
mamamayang Pilipino dahil sa korupsyon. Na yan hindi lamang sa tinitipid na ngala, materyales na ginagamit sa mga construction at tipiringin ang mga ibibigay na relief goods kung saan lalo nilang kinakawawa ang mga mamayang Pilipino kapag nariyan ng mga sakuna. How does RA 10121 Philippine DRRM Act of 2010 help strengthen disaster preparedness and response in the country? Ang RA 10121 o ang Philippine DRRM Act ng 2010 ay nagpapalakas ng kahandaan at pagtugon sa kalamidad sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga lokal na plano, koordinasyon at mabilis na aksyon upang protektahan ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan. What are some challenges in implementing DRRM policies in local communities and how can this be addressed? Ang ilan sa mga hamon sa pagpapatupad ng DRRM ay kakulangan sa pondo, limitadong kaalaman at komunidad, at kakulangan sa kagamitan. Maaaring matugunan ito sa pamamagitan ng mas mataas na pagpopondo, pagsasanay sa mga residente, at pagpapabuti ng mga pisilidad at kagamitan para sa pagtugon sa kalamidad. Why is it important for citizens to understand and follow DRRM policies, and what consequences might arise if these are ignored? Mahalaga para sa mga mamamayan na maunawaan at sundin ang mga DRRM polisya upang maprotektahan ang kanilang kaligtasan at maiwasan ang malaking pinsala sa kalamidad. Kung hindi ito susundin, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa pagtugon, pagkawala ng bahay at mas malawak na pinsala sa komunidad. Ang mga proyekto at programa ng gobyerno sa DRRM ay kinabibilangan ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Pagbibigay ng pagsasanay sa mga lokal na komunidad at pagtatayo ng mga evacuation center, mayroon din mga early warning system at pagsasaayos ng mga infrastruktura upang mapabuti ang handaan sa kalamidad. What are some government programs or initiatives that help communities prepare for disaster? Ang mga programa ng gobyerno tulad ng Project NOAA nationwide, Operational Assessment of Hazard, ay tumutok sa pagbibigay ng mga impormasyon at tools para sa mas maagang pag-predict ng kalamidad. Ang katana, katatagan ng komunidad sa pagpapaunlad at pagtugon sa kalamidad ay isang proyekto na nagbibigay ng pagsasanay sa mga komunidad upang mapabuti ang kanilang kahandaan. How can technology and social media be used to enhance disaster risk reduction efforts in the country? Maaring gamitin ang teknolohiya at social media upang magbigay ng mabilis na impormasyon, mag-alerto sa mga komunidad tungkol sa mga kalamidad, at mag-ambag sa koordinasyon ng mga relief efforts. Ang mga apps at social media platforms ay makakatulong sa pagpapakalat ng mga warning updates at paghahanap ng mga nawawalang tao. What role do citizens play in ensuring disaster preparedness and reducing risk in their communities? Ang mga mamamayan ay may mahalagang papel sa pagtutok sa disaster preparedness sa pamamagitan ng pagsunod ng mga safety protocols, pakikilahok sa mga drills at pagtutulungan upang magplano ng mga hakbang sa pag-iiwas sa kalamidad.
Sa ganitong paraan, nakakatulong silang bawasan ang panganib at mapabuti ang kaligtasan ng komunidad. Kung sa madaling salita, kung tayo ay magtutulungan, mas mapapabilis ang pag-evacuate and mas makakasigurado na walang mapapahamak na tao. Why is it important for families to have their own disaster preparedness plan? What should this plan include? Mahalaga para sa mga pamilya na magkaroon ng sariling disaster preparedness plan upang mabilis silang makapagtugon at makaligtas sa oras ng kalamidad. Dapat kabilang sa planong ito ang mga emergency contact numbers, evacuation routes, first aid kit, mga kagamitan tulad ng pagkain at tubig at mga hakbang upang protektahan ang bawat miyembro ng pamilya. Sa usapang ito dapat lagi tayong handa, dapat meron tayong contact number sa ating mga barangay, dapat alam natin kung saan yun place ng pag-evacuation natin. Tapos dapat kompleto tayo sa first aid kit, and dapat huwag natin kakalimutan magdasal. How can a school contribute to promoting disaster awareness and preparedness among students and their families? Maaaring mag-ambak ang mga paaralan sa pagpapalaganap ng disaster awareness and preparedness pamamagitan ng pagsasagawa ng mga drills, pagbibigay ng mga aralin tungkol sa kalamidad at pagtuturo ng mga tamang hakbang sa pagtugon. Maaari rin nilang hikayatin ang mga mag-aaral na ibahagi ang natutunan sa kanilang mga pamilya upang mas mapalawak ang kaalaman at kahandaan sa buong komunidad. Kung sakali man magkaroon tayo ng drill sa ating mga paaralan, isip natin para kung sakaling magkaroon ng example is earthquake drills, may apply natin sa sarili natin kapag may ganap na earthquake. Lindol. In recent years, climate change has worsened the impact of natural disaster. What can the government and citizens do to address this growing challenge? Upang matugunan ang hamon ng pagbabago ng klima, maaaring magpatuloy ang gobyerno sa pagpapalakas ng mga disaster risk reduction programs, mag-invest sa green infrastructure, at magsagawa ng mas maraming climate adaptation initiatives. Ang mga mamayan naman ay maaaring mag-adapt ng sustainable practice tulad ng pagtatanim ng mga puno, tamang waste disposal, at pagtangkilik sa mga programang pagkalikasan upang mabawasan ang epekto ng climate change. Dapat tayong mga mamamayan ay matutunan natin magtanim ng mga puno at iwasan natin magtapon sa hindi tamang basurahan. Dapat magtapon tayo sa tamang basurahan, and para naman maiwasan ang pagbaha, huwag tayong magtatapon sa kanal ng basura.